Kung ikaw ay may-ari ng isang C8 Corvette, hindi masyado ang C7, partikular na tinutukoy ko ang C8 E-Ray, Stingray at Z06. Pasensya na, pero kailangan kong sabihin na bumaba na ang halaga ng mga kotse mo, hindi na sila kasing mahal ng dati. Ang mga bagong Corvette ay binebenta ng mas mababa sa suggested retail price pero hindi pa rin nabibili. At sa video natin ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa merkado ng Corvette. Kung naghahanap ka ng Corvette, congrats! Baka ito na ang tamang panahon para bumili. Kung isa ka namang may-ari, kakakuha ko lang ng $20,000 na lugi dito sa likod ko. Ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. Ang pangalan ko ay Flying Wheels. Tara na! Kaya ang inaasahan ko sa auction ay mga $10,000 na mas mataas kaysa sa inaalok ng CarMax sa akin. Interesado akong malaman kung magkano ang iaalok nila sa akin na malalaman na natin ngayon. Lumalapit siya sa akin. Hindi interesado. Grabe Jesus! Isa lang yan sa mga bagay na ayoko sa kotse na to. Hindi siya interesado na bilhin ito. Hindi man lang nila ako binigyan ng presyo dahil may dalawa silang E-Ray ngayon na hindi nabebenta. Mahigit 170 araw na nilang hawak ang mga iyon. 2025 na bagong-bagong E-Ray. Kung napanood mo ang dati kong video, kamakailan ko lang naibenta ang isang taong gulang kong Chevy Corvette E-Ray na 600 at 45 horsepower all-wheel drive hybrid. Napakaganda ng sasakyan. Nagbayad ako ng $110,000 na dolyar, 2,000 mas mababa sa manufacturer's suggested retail price. Naibenta ko ito ngayon ng 73,000 at maswerte akong nakuha ko ito. Ngayon, lampasan natin ang Huracan at pumunta tayo sa C7 Corvette. Ito ay isang C7 Corvette, isang 2015 modelo. Ano ang maganda sa sasakyang ito? Ito ang huling henerasyon ng Corvette na may manual transmission. Matagal na panahon, ang Corvette tulad ng naghintay ako ng 2 taon, tumayo ako sa matinding lamig na 0 degree para pumila at maghintay ng 2 taon nang inilabas ang sasakyang ito. Kailangan kong kunin ang numero ko at maghanda. 112. Hintayin mo lang, malapit na ako. 113. Oh, ayan na. Sige, maraming salamat kasi narinig mong nagbebenta sila dito ng manufacturer's suggested retail price. Panahon na para kumuha ng Corvette sa manufacturer's suggested retail price. Anong oras ka dumating dito kaninang umaga? 4:45 ng umaga. Nakapila? Dumating ako 4:45 at ako ang unang nasa pinto pag 5. Wow, ang galing naman nun. Salamat, go! Ayos! Salamat! May opisyal na order na tayo at tingnan mo to. So mga order na ipinadala sa kuryo ang mga ito? Oo nga. Anong number na kayo ngayon? Para dito? Mga patong-patong lang. Ngayon, ang C8 Z0 size ay may 50.5 litro flat plane crank, tunog F1 na kotse at supercar ang performance. May 2 taong paghihintay at market adjustment na aabot sa 100,000 dagdag sa manufacturer's suggested retail price. Ang panimulang presyo ng Z0 size ay 129,000. Hindi mo sila mabibili sa presyong yon. Bagong-bago. Kailangan mong magbayad ng dagdag na 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 at $100,000 para makuha ang mga ito. Sa 2025, walang nagbid sa kotse sa presyong $77,000. Oh, hindi perpekto ang kotse. May chip sa salamin at ilang depekto na di pangkaraniwan sa kotse na may 9,000 milya lang ang tinakbo. Katulad ng mga bula sa pintura, gusto ng may-ari ng Corvette ay perpekto. Dadalhin ito sa car show. Magiging isa of isa sa puti sa Nobyembre, 21, 2,000 at 24 may poster na sold na at upuang pangdamo sa harap ng bawat car show. Kaya gusto mo ng perpekto, hindi yung may pintura, mga repair at mga sirapa. Kalimutan mo na yung maliliit na depekto na yon. Pinag-uusapan natin ang 700 horsepower na supercar, tunog Ferrari at F1 at mas maganda pa ang performance kaysa sa maraming Ferrari. Sa ilalim ng $100,000, ang galing nun. Yung E-Ray ko, 0 to 60 sa 2.9. Segundo, mas mabilis daw kaysa sa E-Ray, 0 to 6 na po. Hindi ito base model Corvette. Carbon fiber ang manibela at 3LZ ang upuan. Grabe ang ganda ng kotse na to. Ihambing mo ang 5-tuldok 5L flat plane crank V8 na naturally aspirated sa 2,000 at 11 Chevy Corvette 2019 na may 6-tuldok 2L supercharged V8 na rear wheel drive. Muli, ito ang huling henerasyon ng 7-speed manual transmission kahit na automatic ito. Itong mga kotse dito ay umaabot pa rin ng 60 hanggang $65,000 pataas kahit mababa pa ang tinakbo. Dito, pinag-uusapan natin ang supercar kumpara sa kahanga-hangang muscle car na hindi rin ganoon kamahal. Ganda ng kulay niyan. Tara,
Alis na tayo sa auction. May ipapakita ako sa iyo online. Titingin tayo ng ilang Corvette at ipapakita ko sa iyo kung gaano na sila katagal nakalista at ang mga pagbabago sa presyo. Kaya kung pupunta tayo sa CarGurus at itatype ko lang ang bagong Chevy Corvette malapit sa akin, lalabas ang 200 at 60 Corvette na brand new sa loob ng 100 milya mula sa akin. Nakakabaliw talaga yan. Tara, tingnan natin ang Z06 brand new. Wala nang paghihintay at makikita mo na agad ang manufacturer's suggested retail price na 123,000. Ang hinihingi lang ay 123,000. Kaya may 5,000 bawas sa manufacturer's suggested retail price ng legit na supercar. Kadalasan sinasabi nila kung gaano katagal binebenta. Pupuntahan natin yan mamaya. Ngayon, heto pa ang isang 2025 na Chevy Corvette 1LZ Z06. Manufacturer's suggested retail price ay 136,000 pero ang hinihingi lang ay 129,600 at 600. 6,000, 7,000 ang discount sa manufacturer's suggested retail price. Heto pa ang isang Z06, 150. Ang manufacturer's suggested retail price ay P150, Z06, 131. 131. Hanap tayo ng regular na Corvette. Tara na. Isang 2026 Corvette 1 Luxury Touring presyo. 73 hinihingi. 73. Isa pang 1 Luxury Touring. 75. Isa pa P81. Isa pang 2026 P75. Pakiayos ayon sa presyo. Pwede bang unahin ang pinakamababa? Nagtataka lang ako kung pwede rin ayon sa best match. Para maghanap ng mga bagong Corvette, ang pinakabagong dumating ay 2025. Mas malaki ang diskwento ng Z06 kaysa sa regular na C8 Corvette. Nakakabaliw talaga. Sa orange na 2026 Chevy Corvette 1, Luxury Touring ang suggested retail price ay 73. Ang hinihingi ng dealership ay 66,778. Nasa Michigan sila, 1,000 milya ang layo, kaya talagang target nila ang taga Florida. Narito ang isa, 71, 69. Pagkatapos, pababa dito, 71, 69. 71, 69. Kaya may diskwento rin sa mga 1 Luxury Touring na Corvette. Pero gusto kong makahanap ng E-Ray. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng E-Ray. Narito ang isa, bagong-bago, 26 sa Michigan. Kaya talagang binaba ng dealer na ito ang kanilang presyo. Ang manufacturer's suggested retail price ay 77, pero ang hinihingi nila ay 69. Ibig sabihin, nag-aalok sila ng $8,000 na mas mababa kaysa sa manufacturer's suggested retail price para sa mga bagong Corvette. Ngayon, para lang sa katuwaan, pumunta tayo sa isang 2025, bagong-bago, 2025. Pupunta tayo mula 2024 hanggang 2025. Bago, isang 1LZ06, isang Z06. May natitirang 25 na may diskwentong 4,000 piso at isa pa na may diskwentong 5,000. Mas gusto kong malaman kung gaano na sila katagal sa merkado. Lahat ito ay 25. Kaya mga natirang Corvette ang mga ito. Kung pupunta tayo sa 2024, kaya ba nating tingnan kung may brand new pa rin na 2024? Wow, 2024 Z06 na brand new na kotse. Hinihingi mo pa rin ang manufacturer's suggested retail price? Kung pupunta tayo dito, narito ang isang brand new na 2024 na 3 Luxury Touring, manufacturer's suggested retail price ay 77,775, hinihingi ay 83,344. Kaya ito ay 2 taong gulang na brand new na kotse. Binawasan nila ng $14,000. Narito ang isang Z06 na hinihingi pa rin ang manufacturer's suggested retail price at isang 24. Narito pa ang isa pang 24 na Z06. Binawasan nila ng 11,000 dahil 2 taon na ito. Alam ko 2025 na, pero lumabas na ang 2026. Ibig sabihin, 2 taon na ang kotse at paglabas mo ng lote, magiging used car na agad ito na 2 taon na. Tandaan mo yan. Tingnan natin itong 2,000 at 24 na binawasan nila ng 11,000 para malaman kung gaano nakatagal itong binebenta ng 200 at 62 araw sa dealership. Grabe yun. Ngayon, naniniwala akong may website ang kaibigan kong si Zach na tinatawag na caredge.com. At sa tingin ko, magagawa mo rin halos lahat ng ginagawa ko kanina. Hindi ito sponsored video. Binabati ko lang sila dahil maganda ang content nila. Hanapin ang mga E-Ray malapit sa akin. 3, 4, 0. Nagbebenta ako ng E-Ray kaya gusto ko ring makita ang mga ito. 133 araw na sa merkado ang Corvette na ito. 148 araw naman ang isa. 133 araw. 9 na araw. 137 araw. Sa tingin ko,
Pwede nating i-filter base sa tagal nito sa merkado. Mileage, pinakamababang at pinakamatagal na araw. Grabe. Kaya punta tayo sa pinakamatagal na bagong Corvette 2023, 11 araw na sa merkado. Grabe. Stewartville, Minnesota. Humihingi pa rin sila ng $100,000 kaya siguro nandyan pa rin. Narito pa, 1,050 araw at 935 araw na sa merkado. Pinag-uusapan natin ang 2,023 Corvette, 3,006, 0 milya, 668 araw sa merkado, 572 araw sa merkado. Grabe ito. Punta tayo mismo sa car dealership. Gusto kong pumunta sa isang Chevy dealer at tingnan kung gaano katagal na ang mga kotse sa merkado. Dito ko dinala ang aking E-Ray. Babalikan natin ang E-Ray ko sa dealership para ikwento ang nangyari sa pagbebenta ko nito. Pupunta rin tayo roon para makita ang mga binebenta nila. 1 linggo ang lumipas. Kaya nandito na naman ako sa auction 1 linggo matapos ang huli. Dahil gusto kong ipakita sa inyo ang ilang C8 na talagang dumadaan dito sa auction at makita kung magkano sila nabebenta. Sa huling bahagi ng video, kaunti lang ang Corvette. Kaya bumalik ako para ipakita kung magkano maibebenta ang asul at puting iyon. Kaya dinala ko kayo sa dealer only na bentahan ng Corvette para makita itong 2,022 na may 12,000 milya na binebenta. May isa pang Z06 na ibebenta doon. Titingnan natin ang presyo at kung magkano babayaran ko. Kaya limot na ang mga dealer. Kalimutan mo na ang pagpunta sa mga dealer at pagbabayad ng retail. Makikita natin kung magkano sila mabebenta kasama ka. Nandito rin ang pinsan ko kasama ang tatay ko. Naghahanap sila ng Corvette kaya gagawa tayo ng part 2 para dito. Ngayong alam nating bumababa ang presyo ng Corvette, pinapunta ko sila para makapili tayo ng Corvette sa dealer auction kaysa magbayad ng retail. Kaya nakakatuwa rin yun. Mapapanood niyo yan sa susunod naming video. Ipakikita namin sa inyo ang ilang Corvette na dumadaan sa auction kasama ang mga presyo. At pagkatapos, aalamin natin kung ano talaga ang nangyayari. Kaya, siguradong bumaba talaga ang presyo ng C8 Corvette. Pero baka hindi ito ang pinakamagandang lugar para dalhin ang lahat para bumili ng isa. Ngayong Martes, iniisip ko na sa Huwebes, gagawin ang espesyal na bentahan. Ngayong Huwebes, may regular na auction para sa mga dealer. At tingin ko, mas makakakuha tayo ng mas magandang presyo sa mga sasakyan. Yung di nabenta, ibabalik sa auction matapos 2 araw, kaya may oras pa mag-isip ang mga nagbebenta. Sa susunod na bid sa Huwebes, ibebenta ko na kung makuha ko ulit yung halaga. Kaya kung gusto nilang maghintay pa ng 2 araw, baka makakuha pa tayo ng isa pang magandang deal sa isang Corvette na mas mababa sa 60,000. Mas marami pang sasakyan ang ilalagay sa auction. Kung ano mang nakikita mo dito, hindi pa yan lahat. Specialty sale lang ang mga kotse ngayon. Sa Huwebes, mapupuno lahat ng pwesto ng kotse, pati C8 Corvette. Ngayon, may GT3 RS at unang Z06 tayo sa auction. 23 Z06 ito na may 6,000 milya talagang nagamit na. Astig para sa may-ari nito. 5 tuldok 5L flat plane crank V8 supercar ang tunog. Wow, nasa auction na ito. Sa 16,000 milya, posibleng di aabot ng 100,000. Narito na, may Z06 na, 627 milya. Kaya nagsisimula nang makita ang magagandang Z06 sa auction. Ibig sabihin, hindi naman talaga mura, pero kaya nang abutin at makatotohanan kung may 100,000 ka. Oh, gusto ko yan. Talagang gusto ko yan. 50, hintayin mo. Huwag kunin, huwag kunin. Nasa 51 na tayo. Oo. limampu't-apat na. Sabi natin, huwag gawin. 55 na. 55. 750,000. Ilang araw ang lumipas. May oras akong patayin, kaya dumaan ako sa Chevy dealer malapit sa Tampa para makita ang mga second-hand na Corvette. Heto ang E-Ray na nabenta ko lang. Nakausap ko yung ahente. Marami silang mga second-hand o pre-owned na Corvette. Ang mga bago, nabebenta na ng mas mababa sa manufacturer's suggested retail price, mga $5,000 ang bawas, at may dagdag pang diskwento. Malalaki talaga ang mga ito. Tara, tingnan natin kung ano ang meron sila para sa mga bago. Heto na, mayroon tayong isang Z06 dito at isa pang regular na C8 dito. Isang LZ para sa $129,000 kabaliktaran ng presyo ng Corvette. Heto ang ZR, isa na benta na agad ang kotse bago pa dumating. May market adjustment pa rin sa mga kotse. Ang galing, 1,000 horsepower 5 tuldok 5L flat plane crank. Hindi ka panipaniwala ang kotse na ito. Depende kung kailan mo pinanood, pwede ka ring makakuha ng dagdag diskwento at $1,000 na rebate bilang Costco member. Nag-aalok sila ng presyong mas mababa sa suggested retail price ng bagong Corvette at may dagdag pang diskwento mula Costco. Pinag-uusapan dito ang halos 10,000 diskwento mula sa manufacturer's suggested retail price sa bagong Corvette. Nakakaiba ngayon.
Binabati ko sina Furman, Chevy at Brandon dahil hindi ako pinansin ng Chevy dealer sa amin. Hindi sila lumapit, bumati o nagpakilala. Dito, 3 tao ang lumapit, bumati, nagpakilala at nagtanong paano makakatulong. Lahat sila ay magiliw, lalo na si Cory. Lumapit sa akin si Cory, bumati at talagang naging matulungin. Kaya hindi na gumagastos ang mga tao gaya ng dati. Hindi na tulad dati ang paggastos ng mga tao. Mas makakamura ka sa bagong Corvette kaysa sa second hand kung maghahanap ka. Malaki ang binaba ko sa presyo ng E-Ray. Binili ko ng P100 at 16K tapos nabenta ko lang ng P73K kahit gamit na. Kaya kung gusto mo ng brand new, makakakuha ka ng bagong kotse. Pwede mong piliin at ayusin kung paano mo ito gusto. Makakakuha ka ng diskwento sa manufacturer's suggested retail price kung gusto mong gumamit ng isa. May mga magandang deal na pwede mong makuha. Kaya siguraduhin mong maghanap-hanap at gawin ang iyong pagsasaliksik. Kung gusto mo ng bago, pagtrabahuhin mo ang ahente at kumuha ng presyo. Salamat sa panonood. Kung ang video na ito ay naging informative, educational o nakakaaliw, malaking bagay ang isang thumbs up dahil nakakatulong ito sa aming algorithm. I-share kung ano ang nagustuhan o hindi sa video. Salamat sa panonood. Kita-kits, paalam.